guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganun, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan, yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or mas marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta tulad ng mga starseed or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka starseed, Lalo na kung ikaw sinasabi mo sa sarili mo ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So, pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga tatlong soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, diyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo, tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng isang basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo, syempre, magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung 4, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo ng papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then 5 naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun, isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo, naubos na yung mga niluto mo, yung mga inaano mong, ewan, ano ba ang meron ka. Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na meron ka ng pera, at pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo eh. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat ng dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Pero Aquarius, ulitin ko lang ha. Ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kita Aquarius ng kamalayan para magkaroon ka ng pag-asa at naway mahil mo ang iyong sarili. Magkaroon ka ng pagmamahal, self-love. At kaya ka narito, lalo na sa mga cross-watcher na Aquarius, o baka naman yung iba sa inyong cross-watcher ay yung person nyo ay Aquarius, So, kaya ka narito, dahil naghahanap ka ng kasagutan, naghahanap ka ng idea, or baka yung iba sa inyo dahil sa meron kayong pinagdadaanan, naghahanap ka talaga ng moral support, At Aquarius, wala ka sigurong malay, pero ang gabay mo, dinala ka dito.
Kaya huwag mong babaliwalain, Aquarius, yung mga bawat opportunity or yung bawat kaganapan na humantong sa iyong kamalayan. Okay? Itaas mo ang iyong vibration, frequency, vibration frequency. At kung hindi mo alam, Aquarius, tayong mga tao, tayong mga nilalang, nagva-vibrate po tayo in a certain frequency. Just in case na hindi mo alam, binibigyan lang kita ng idea. Okay? So, Aquarius, ngayon, ang reading natin, aalamin natin kung ano yung mga mangyayari sa'yo, mga kaganapan sa buhay mo, pag-ibig mo, di ba? Sa relasyon mo, meron ka bang karelasyon o wala, single ka or hindi, at yung mga nagaganap ngayon sa inyong samahan, at ano ba yung ano ba yung saan ka ba nag-aalala? Mali yung Tagalog ko. Ano ba yung kinakatakutan mo? At Aquarius, paalala lang ulit na ang reading ko hindi lang po para sa isang Aquarius. Okay? So, kung single ka, may karelasyon ka, para din sa iyo itong reading na ito. Okay? Alamin natin ang iyong energy. Power of empathy. Soul guidance. Malaki yung baraha kaya hindi ko nagaganyan. Oh. Calling cards from heaven. Wow. Calling cards from heaven. Energy scanning. Okay. Aquarius. Sandali lang, Aquarius, ha. Sandali lang. May feather, dragonfly, ladybug, transform. Ang dami yung butterfly dito. Power of empathy. Alam mo, ikaw ang Aquarius na meron kang self-confidence. Confidence ka sa sarili mo. Malamang yung iba sa inyo, meron kayong talagang good business sense. Hindi ko alam kung ilang taong ka, Aquarius, pero nakakita ko kung malamang ikaw yung Aquarius na merong bata ka pa, tapos meron ka ng business, ikaw na mismo may-ari. Magaling ka mag-handle ng pera siguro, business, madiskarte ka. Walang gender ito. Hindi ko sinasabing dahil lalaki ka or babae ka. Walang gender ito. Pero, energy mo kasi ito, Aquarius. So, tingin ko sa'yo, maganda ang financial mo. Kahit na, pa talaga ang gender mo or edad mo, Hindi porket may bata ka pa, nasa 30 or 20s ka pa lang, hindi ka kumikita or Maaaring yung iba sa iyong Aquarius, wala kayong sapat na, hindi man sapat, wala kayong natapos. Let's say, hindi ka graduate, pero ngayon, meron ka na sarili mong business, meron ka sariling pinagkakakitaan, maaaring may trabaho ka, basta nakakita ko sa iyong financial stability, at mature ang pag-iisip mo, kumpara sa pinaka-edad mo ngayon, at nakikita ko rin na meron ka magandang puso, matulungin ka sigurong tao, loyal, at loyal ka sa person mo, yan ang nakakita ko sa'yo. And, ikaw yung taong, mapagkumpetensya, competitive kang tao. At pinahahalagahan mo ang family mo, kamag-anak mo, anak mo, sarili mo rin. Inaanuhan mo rin ang sarili mo, yung iba sa inyo, At ikaw ang Aquarius na siguro nagkatrabaho ka sa loob ng bahay, hawak mo yung oras mo dito 'di ba? Ito yung feather. So napaka-light ng feather. So may laya ka, meaning hindi kayo nagtatrabaho ng 9 to 5. Basta nakikita ko sa dito meron kang freedom. Okay? At malamang yung iba sa inyo home-based work kayo, sa bahay lang kayo,
Baka call center sabihin mo, pero sa bahay naman. Or, malaman yung iba sa inyo, nakabili kayo ng bahay dito. Meron kayong, meron kayong bagay na siguro nakapag-asawa yung iba sa inyo, meron taong nahulog ang loob, na pamahal sa inyo, meron ka napasakamay dito. Maaring yung kabuhayan mo rin ang napasakamay mo, At, importante talaga sa iyo kung ano man yung napasakamay mo. Yung ngayon, ha. Maaring matagal mo nang pinangarap ito. Ngayon, nahulog na. Ito, yung iba sa inyo mahuhulog pa lang dahil yung feather nakaano pa. Pero kahit na anong sabihin mo, darating at darating, mapapasa kamay mo kung ano man ang layunin mo. Maging tao man, maging pera man, maging businessman, maging, gusto mong graduate, makakagraduate ka rin. Kung ano man yung kukuhanin mong lisensya, certificate, kung ano mag-a-apply ka man ng trabaho, nakakita ko mapapasa kamay mo. Yung iba sa inyo, napasa kamay nyo na. Yung iba sa inyo, ngayon palang darating. Okay? Aquarius, nagit mo yan. So, pangarap mo to eh. At tingin ko naman sa iyo, meron kang biggest fear talaga sa buhay mo. And, ang feeling mo dito, parang meron kang part na trap ka eh. Trap ka sa negatibong kaganapan sa buhay mo. Feeling mo, after ng isang problema, ayan na naman, may problema na naman, dumating na naman. Akala mo, okay na. Pero, ayan na naman. Maaring ikaw mismo ang nagkaroon ng problema o yung tao sa paligid mo nagkaroon ng problema na kaya damay ka rin. Let's say, bawa, ikaw yung Aquarius na magulang. So, problema ng anak mo, problema mo rin, Hindi ka naman siguro pabayang ina, So, yung pasanin ng pamilya mo, ng mga tao sa kapaligiran mo, inaako mo rin yon. So, meron kang ganong klaseng pag-uugali, masasabi ko, Yung iba sa inyo, maring problema ito sa trabaho. Parang nagkaroon kayo dito ng dito. Ano pa masasabi kong baraha? Dito na lang siguro. Itong travel. Sorry. Sumabla yung ating shuffle. Oops! Oy, galing. Ay, sige, para lumabas siya. Desert passage. Trust there's a divine plan. Okay. So, may problema ka rin sa pera. Problema ka. O kaya nalugi yung iba sa inyo. Yung paninda mo, naubos, pero merong mga taong nanloko sa'yo dito eh. May mga taong tinalikuran ka na ine-expect mo na katulong mo to. Hindi naman masasabi kong mga. Baka yung iba sa inyo mga. Pero itong taong to, tinalikuran ka. Tingnan mo, tinalikuran ka nito. Ngayon, naiwan ka sa ere mag-isa. Kaya may problema ka talaga. Ngayon, ikaw ang nag-aako niyan. Kung ano man ang problema mo, ikaw. Parang pag-iwanan. Yan ang nakikita ko. Yung ibang Aquarius, malamang na may pangit ka talagang nakaraan, mapait na karanasan, na feeling mo naging isa kang biktima. Naiwan ka talagang mag-isa na ikaw lang. Wala kang masandalan. Then, masasabi ko dito na gusto mong ipagtanggol ang sarili mo, gusto mong ipaglaban ang sarili mo. Hindi mo siya nagawang ipagtanggol ang sarili mo. Malamang na masasabi kong mahal mo pa rin, kaya nagparaya ka. Malamang na yung iba sa inyo, hindi ka makakilos. Hindi ka makakilos ng nais mo, na-paralyze ka siguro, na-stuck ka, hindi ka makagalaw. Nangyari sa'yo, powerless ka. Malamang na naging sunod-sunuran ka na lang, naging parang hinihila, parang kang saranggola, alam mo yun. So, sa madaling salita, Aquarius, wala kang laya. Kaya, nakakita ko sa'yo dito, puno ka ng takot. Hindi ka makahiwalay, may anxiety ka. At yung mapait mong alaala, malamang na nanunumbalik.
ah, may naiwang katanungan sa isip mo eh. Bakit ako? Bakit gano'n yan? Ba't gano'n ang ginawa niya sa akin? Ano ba ang ginawa ko? Bla 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 bla. Meron kang ganong klaseng feelings, ano? Na malamang ito mabigat ang energy mo. Yung iba sa inyo, ano? Hindi lahat, ano? Dahil sa itong pangit mong nakaraan, ano? Nurturing, Gaia, Karma, Forest, Breath. Okay, so yung iba sa inyong Aquarius, binigyan nyo ng restriction ang sarili nyo, ano? Tingin mo kasi helpless ka. Wala ka na magagawa. Naipit ka na. Nakapulupot ka na dito. Kaya, yung ganyang paniniwala mo, ang nagpapahirap sa'yo dito, ano? Aquarius. Tingin ko kasi sa'yo, hinayaan mo na lang yung person mo eh, na mag-take over ng lahat. Maaring yung iba sa inyo, umasa ka na lang talaga. Pinaubaya mo na lang sa person mo ang lahat-lahat. Siya na lahat. Pera, sitwasyon, bata, sari-saring responsibilidad, sa kanya mo na binato, sa kanya mo na iniwan. Yung iba sa inyo, yan ang nakakita ko, ano? May feeling ka na hindi mo dapat iniwan or baka ngayon mo palang balak iwanan yung iba sa inyo, no? Iwanan mo ang person mo or iwanan mo, talikura. Ikaw siguro ang tatalikod dito kung anumang sitwasyon ng meron ka, kaganapan, responsibilidad. Maaring yung iba sa inyong Aquarius, ikaw ang tatalikuran mo to. And kung iiwanan mo ang person mo, kawawa naman siya. Dahil Aquarius, ikaw ikaw lang kasi ang nakakaintindi rin sa ugali ng taong to. Ikaw ang nakakaintindi. Ikaw lang ang inaasahan niya na makakatulong or nababagay para sa kanya. Baka yung iba sa inyo, itong person mo, may edad na or may sakit pa siguro, kaya feeling nito, hindi mo siya dapat pabayaan or hindi mo siya mapapabayaan. Kaya malamang na ikaw siguro, Aquarius, gumawa ka ng panata sa sarili mo na okay, kahit na ganito ang maaari yung iba sa inyo wala na yung pagmamahal dito. Parang utang na loob na lang ang ginagawa mo dito, ano, Aquarius. Yan ang nakakita ko. Kaya parang kasi karma eh. So karma mo to. Na merong nurturing and breath. Masasabi ko dito na tumatanaw ka na lang ng utang na loob dito sa person na to, Aquarius. Parang let's say matanda ka na ngayon, matanda na kayong pareho, nung bata-bata pa kayo, nagsama kayo dahil kung sa anumang kadahilanan na merong benefits, malamang yung iba sa inyo, Ngayon, eto ngayon ang naging resulta ng inyong mga binitawang salita, ginawang aksyon, mga desisyon nyo dahil may karma tayo dito. So malamang itong person mo, sinusuklian mo lang or no choice dahil natakot ka rin siguro sa karma kung ano man ang ano man yan, Kaya tingin ko paninindigan mo na lang itong person na to. Sige, hanggang sa dulo ng hininga dahil mayroon tayong breath. Or hanggang sa dulo ng hininga mo. Kung sino man ang mahininga sa inyo. Yes. So, tanaw, utang na loob, bayad, ganyan. Nakakita ko. And, masasabi ko dito yung iba sa inyo, Aquarius, kapag nagpakasal ka, yung iba sa inyo,
iniisip mo na dapat yung mapapangasawa mo, siya yung soulmate mo. Siya yung nababagay sa'yo. Kasi meron tayong, kasi kundalini to, ano? It's either na soulmate mo siya, or siya yung twin flame mo. Siya yung tao na 1 in a million. 1 in a million. Ano ba yung kantang yan? Sino ba yung kumantang yan? Yun ang gusto mo eh. Malamang yung iba sa inyo or hindi man soulmate, kahit kung hindi man twin flame or twin ray, basta soulmate ko siya, basta siya yung tao na meron akong soul contract sa kanya. Then, inisip mo na, kasi pag nakita mo siya or maging kayo, meron kayong perfect union, meron kayong perfect chemistry. At inisip mo na dapat magkiklik kayo. Kasi, kahit sa anong sitwasyon, mukhang marami kang dreams, kondisyones na feeling mo, pag siya yung soulmate mo, pag siya yung twin flame mo, na makakarelasyon mo, magkakasama kayo, feeling mo siguro parang, perfect na yung buhay mo. Okay na ako. Maaaring nga, yung iba sa inyo. Ganun, ano? At tingin ko sa'yo, no, Aquarius, ikaw ang tipo ng Aquarius na magsasabi sa person mo. Lalo na kung gusto mo siya na makasama, namimiss mo siya, gusto mo siya kayakap, gagawin mo. Dahil nga may pagka showy, may pagka, ang tawag dito, hindi naman selfish, pero kaya mong ipakita talaga sa person mo yung nararamdaman mo. Let's say, ikaw Aquarius, yung babae, ano? Tapos, yung karelasyon mo, kaya mong ipakita sa kanya, sabihin na, kasi mayroong mga babae kasi na shy, di ba? Hindi nasasabi, ibang babae, dinadaan sa galit, sa pasumpong-sumpong, di ba? Ang totoo naman, namimiss nila yung karelasyon nila, pero ikaw Aquarius, ikaw yung tipo na babae na, namimiss kita, pumunta ka dito. Hindi ka naman manipulative, pero straight ka magsalita. So, may ganyan kang ugali. Kaya kung gusto mo yakapin ang person mo, halika dito, yakapin kita, or ganito. Meron ka gano'n, And, malamang na, yung iba sa inyo talaga may selfish, Kasi papipiliin mo yung person mo. For example, kung ikaw ba o yung trabaho, ganyan. Sasabihin mo na, may ganyan ka sigurong ugali. Kaya malamang itong person mo nakakaramdam ng pagkainis, galit, tingin niya sa'yo, toxic. Natotoxican tuloy siya sa'yo. See? Time to go. Natotoxican siya sa'yo kasi, paano ba naman, papipiliin mo sa trabaho or siya? Siyempre, importante rin yung trabaho. Kung wala siyang trabaho, paano kanya susustentuhan? Paano kanya i-date? Paano siya mamamasahe papunta sa iyo? Paano siya bibili ng gasolina? Magpapagasolina, magpapaano ng motor niya? 'Di ba? Yung maintenance ng motor niya. So, natotoxican to. Kaya baka iwanan ka nito sa ganyang ugali mo, Aquarius, yung iba sa inyo, no? Kasi pinapapili mo siya sa dalawang bagay na importante. Yung iba siguro sa inyo, gusto mo siguro na kahit na mag-asawa kayo or kahit na mag-asawa ka, gusto mo ikaw ang masusunod, ikaw ang magdidesisyon. May part kang ganyan, Aquarius, Sabi mo, kung mag-aasawa tayo, magtatrabaho pa rin ako. Hindi ako aasa sa pera mo, hindi ako aasa sa meron ka siguro ganyang klaseng mindset, At hindi ka papayag na housewife lang, ganon. Hindi ako papayag na titigil lang ako sa bahay. Gagawa ako ng business ko, gagawa ako ng mapagkakakitaan ko. Kung babae ka, Aquarius, Kasi nga, malamang kahit sabihin mong babae ka or lalo na kung babae ka, parang meron ka siguro, ikaw siguro ang Aquarius na may pinag-aralan, meron degree, may natapos. Kaya talaga, gusto mong gamitin din yon. 'Di ba? Hindi ko sinasabing pangit or good or bad, wala akong sinasabi, pero tingin ko meron kang edukasyon, meron kang napag-aralan, meron kang natapos at gusto mong gamitin 'yun. Syempre,
Inisip mo rin, Aquarius, syempre pinag-aral ako ng magulang ko. Pinaghirapan nila yon, 'di ba? Hindi naman porket nag-asawa ako, mag-i-stay nila ako sa bahay. Kaya meron kang ganyang klaseng mindset. Sayang naman, 'di ba? Yung degree mo, yung pinag-aralan mo. Yan ang nakakita ko sa iyo. Malamang yung iba sa inyo ganyan kayo. Then meron tayong animals dito. So kung ikaw naman, masasabi ko na kung single ka na Aquarius, huwag ka magdi-daydreaming. Nagdi-daydreaming ka ba dito? Nagdi-daydreaming ka sa future husband mo na, ano ba to? Nangangarap sa future husband, future wife, future karelasyon, pero wala ka namang prospect, naging F na naman, sorry, Filipino, Filipino, yung F ginagawang P, yung P ginagawang F, wala kang prospect, okay? Or baka naman, never ever ka pang nagkaroon ng suitors or nanligaw or nagkaroon ng karelasyon, pero naando yung daydreaming mo, nangangarap ka na ganito, ganyan, dapat hindi ganun, subukan mo makapagrelasyon para magising ka sa realidad, Aquarius, Parang iniisip mo yung isang relasyon para siyang cotton candy, na iyan, parang soft, na hindi, dahil ang relasyon, Aquarius, lalo na kung, hindi ko alam kung ilang taon ka, baka bata ka pa, kasi nagde-daydreaming ka, baka nasa teenage ka pa lang, So, ang relasyon, merong ups and down, para sabihin ko sa'yo. Kaya, gising. Okay, Aquarius? Maring ikaw ang Aquarius na yung tipong fully organized sa loob ng bahay or sa lahat ng gagawin mo. Kailangan, alam mo yon yung sa loob ng bag mo, kailangan na andito yung ballpen, andito yung ruler, na andito yung lahat, organized ka talaga. Tingnan mo yung ito, sinasabi ko lang yung ballpen, ruler, mga ganyan. Pero kasi halaman, di ba? So, ang validation ko dito, ikaw ang taong very organized. Kailangan, ang tawag dito, parang kang detail-oriented, Basta may, working-oriented or family-oriented. Meron kang sariling ganong mindset, masasabi ko. Na kailangan ganito. Mapagmahal ka rin siguro sa magulang mo, So, if ever na malagay ka sa tahimik, ganun ka rin. Talagang fully organized ka. Gusto mo hands-on ka, lalo na pag sa marriage nyo, kailangan ganito yung susuotin ko, kailangan ganito yung bulaklak, yung wedding dress, yung tuxedo mo, yung ganyan-ganyan. May ganun kang klaseng So, yan ang nakakita ako sa iyo, Aquarius. Move on tayo sa iyong feeling ng iyong person. Baka naman kasi itong person mo, meron siyang biggest fear. Baka pinipressure mo. Yung iba sa inyo, Hindi ko lang alam. Tingnan muna natin sa ating baraha. Okay? Transformation. Reconciliation. Well-being. Yes. Okay, so itong person mo, masasabi ko, dito natin lagay siya. Hindi naman kumikinang okay naman Ayan, hindi naman tumakinig ng baraha. So itong person mo, para sa kanya, ang pagpapakasal kasi, sakit lang ng ulo. Ang gusto niya sa relasyon, kumbaga, kayo na nito, Aquarius, wag muna kasal. Relasyon lang, magkasama sa isang bubong, baka yung iba sa inyo magka-live-in, wala pang pinaka masasabi nating legal, kasi pag sinabi mong legal, meron na kayong marriage contract niyan, mag-asawa na kayo, may kasulatan na, may pinirmahan kayo, Pero, itong person mo, kahit na kasama mo pa, magka-live-in kayo, nakikitira siya sa inyong pamilya, ano pa ba? Additional lang dito. Sun. Yes, tama. So, ganun lang siya. Hindi pa siya handang yung legal na talaga. Yung iba Aquarius, malamang na itong person mo,
malamang kayo ng person mo, wala talagang progress ang inyong samahan. Nag-umasa ka, umasa rin siya, pero wala namang pag-unlad. Kasi itong person mo, masasabi ko, yung nararamdaman niya sa inyong samahan, kung ano man ang samahan na meron kayo, sa kasalukuyan, kontento na siya dyan. Okay na sa kanya yan. At kung ikaw naman ang Aquarius na siguro na pag-uusapan nyo na to ng person nyo, just like na whatever, pag kinasal tayo in the near future, yun namang mga ganong klaseng usapan. Hanggang doon lang yun. Kaya huwag mong masyadong seryosohin. What if lang yun? Aquarius, baka ikaw Aquarius, masyado mong dinidibdib, parang doon ka na nakafocus. Uy, magpapakasal na kami nito. Uy, ganito pala ang ano niya. Napag-usapan lang. Ganun lang siya. Okay? Siguro Aquarius, napapaisip ka na yung iba sa inyo, ang tagal nyo na magkasama, ang tagal nyo na mag-on. Ilang years na. Parang inisip mo, ay, malapit na. Pero hindi pa nagpo-propose ang person mo. Or hanggang live-in lang kayo. Parang, baka yung iba sa inyo, nagka-baby kayo, pero hindi siya naghangad or hindi siya naglabas na magpapakasal kayo or sige mag-ano tayo para maging legal. Ang tingin ko walang ganong klaseng ang tawag dito, walang ganong klaseng kalalabasan, which is tingin ko naman merong pagmamahalan, na andun ang pagmamahalan. Mahal niyo ang isa't isa, mahal ka niya, mahal mo siya. Pero alam mo naman, sorry ha Aquarius, malamang yung iba sa inyong Aquarius, bata pa kayo, hindi ko alam kung ilang taon, pero masasabi kong hindi pa kayo masyadong mature. Pero ang way naman ng pagiging magkaroon ng karelasyon, lalo na kung may yung iba sa inyo, nagkaroon na kayo dito ng anak, hindi nyo naman kailangan talagang magpakasal, legal, as long as mahal nyo ang isa't isa, at pareho kayong nasa the same page, pareho kayong may desire, pareho kayo ng layunin, pareho kayong may goals. Maraming shape ang pagmamahal, maraming hugis ang pagsasama ng isang tao. Mahal nyo ang isa't isa at hindi kailangan mag-propose, sapat na ang pagmamahal na ipinapakita niya. Suklian mo na lang. Alam ko na, lalo na kung babae ka rin lang, meron ka siguro iniisip na mas makakaramdam ka ng fulfillment or makakaramdam ka ng katahimikan pagkakasal na kayo, may kasulatan, di ba? Which is legal nga, Pero itong person mo, nakakita ko naman na meron tayong sun, well-being, reconciliation, transformation. Mahal ka nito. Okay? Mahal ka nito. Gusto niya magkapit-bisig kayo, pareho kayong kung makikita mo yung barahan natin dito is talagang straight siya, di ba? So loyal ito sa iyo. Mahal ka nito. Huwag mo nga lang siya pipressurein or pipilitin yung hindi pa siya handa. Pero kung sa pagmamahal at pagmamahal din lang, mahal ka nito, Aquarius. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. And if ever na magkahiwalayan kayo, well, mangyayari yun. Yung iba sa inyo. Pero sa ngayon, nakakita ko, mahal ka nito. Wala kang dapat ipagkaalala. Meron tayong dog. Yung iba sa inyo, Aquarius, nakikita ko na may issue kayo na mahirap malutas. Kaya, malamang itong person mo, takot ang pumasok sa isip niya. Takot na kung ano man yun, na mabago. Yung estado niyo siguro kayo nagtutulog-tulugan to eh. Tutulog-tulugan. Kunwari walang malay, hindi niya masyado siniseryoso. Kasi itong person mo, malamang na meron na siyang pamilya, yung iba sa inyo, or may anak sa iba, or baka ikaw mismo Aquarius, yung ganito mo, ganito ang sitwasyon mo, pareho kayong Aquarius, so ikaw siguro ang single mom, okay, or meron kang anak, kayo na bahala so hindi niya alam kung paano niya pakikisamahan ang mga anak mo o yung
kung ano man sitwasyon ang nagkaroon ng pagbabago. Kasi meron tayong transformation, ano. Hindi niya kaya mag-adjust. Hindi niya alam kung paano mag-a-adjust. Kaya nga dito, nagpipikit-pikitan siya. Nagtutulog-tulugan. Gising yan. Tutulog-tulugan lang yan. Kunwari wala siyang malay. Tingin ko kasi, hindi niya kaya sa ngayon. Ito ang malaking kinakatakutan niya. Kaya ilag siya sa mga seryosong usapan, usapan nyo, usapan sa tabi-tabi. Tingin ko naman, in some point talaga, itong person na to, maaasahan mo. Makakatulong siya sa'yo, kung ano bang hanap mong tulong, masasandalan mo. Kaya nga lang, hindi pa siya handa sa gusto mo. At magulo pa ang isip niya. Magulo. Kaya, nagpipikit-pikitan ito eh. Iniisip niya na, hindi kanya na, basta mahal ko si Aquarius, okay kami, pero yung gusto niya mangyari, hindi. Ganun siya, kino-comfort niya yung sarili niya, kinakausap niya yung sarili niya, kasi hindi pa nga siya handa. At wini-wish niya na sana, huwag kang mamilit, huwag mo siyang pressurein, yung ganun. Tingnan natin yung ibang Aquarius, kung ano naman ng energy. Crystal, focus. Okay. Baka itong person mo nakipag-break up na sa'yo. Kasi nga, takot pa siya. Yung iba sa inyo, may talagang takot siya na nararamdaman, malamang na responsibilidad na meron, ipinataw sa kanya. Or gusto niya pang mag-enjoy sa kanyang pagkadalaga, pagkabinata, sa kanyang buhay na bilang independent. So, ang kasalukuyang energy niya, ayaw niya kasi ng problema. Ayaw niya mag-focus doon. It is dito nakalagay focus. Ayaw niya mag-focus doon. Kaya nga nakapikit siya eh. So, ano mang kayo nang bahala mag-adjust, kung anong merong sitwasyon kayo. Pero itong person mo, ganyan. Kasi, malamang na itong person mo, hindi maganda ang naging samahan ng kanyang mga magulang, kaya may sarili siyang image ng pag-aasawa. Meron siyang image, ang pag-iisip niya na, mag-asawa kami, sakit lang ng ulo yan, problema lang yan, yung pera ko mahahati pa, gastos, ganyan, sari-sari. Dahil na pagdating sa pera, oras, at malamang dahil nasa cave, di ba? Tingnan mo naman, parang nasa kuweba. So, iniisip niya, makukulong. Mawawala yung kanyang freedom. Gusto kasi nitong person na to, may freedom siya. Gusto niyang mag-explore, gumala at anytime. Just pag nagkaroon na siya ng responsibilidad, kung ano man, maging karelasyon man kayo, or maging mag-asawa, or magkalibin, magka-partner, syempre, merong expectation ng isa't isa. Dapat kung saan ka pupunta, sabihin mo sa akin, or mag-chat ka man lang, mag-text, ayaw niya yun. Kaya malamang ang iba sa inyo, yan ang issue niyo. Hindi nagtitext, hindi magbibigay ng information kung saan pupunta. Siyempre, mag-aalala ka rin, Pero, gusto niya freedom. Okay? Lalo na kung yung iba sa inyo siguro, mag-asawa siguro kayo, yung iba dito. At itong person mo kasi, mga siguro nakaraang buwan, taon pa siguro, may mga pinagdaanan kayong challenges, At mukhang yung issue nyo, palaging pareho kayo siguro dito Alam mo, parang straight dito rin yung dito rin straight, So, meron kayong issue na binabato nyo sa isa't isa, na nagka-catchball kayo, maghihilaan kayo. Hila dito, hila doon, tas bato dito, bato doon. So, paulit-ulit, hindi nyo na-resolve kung ano yung pinaka-issue. Kaya naman itong person mo, hindi na siya makilos, hinahayaan ka na lang niya. Yung
Baka yung iba sa inyo, nagbubunga nga kayo dito, nag-ano ka dahil may usok yung bibig ng babae, ano? Maano ka siguro, matalas siguro ang pananalita mo. Mahilig ka ba magpunta sa mga manghuhula? Huwag kang punta ng manghuhula. Unang-una, bago ka magpunta sa manghuhula, isipin mo muna kung ano yung ugali mo, yung inyong sitwasyon. Huwag kang umasa sa, ang tawag dito siguro, palagi kang nanonood ng YouTube, mga tarot reading, ano? Tapos doon ka umaano na, walang problema, okay? Pero kailangan, alamin mo yung pinakapunot dulo ng inyong sitwasyon. Suriin mo muna. Okay? Yan ang dapat mong gawin. Saka ka maghanap ng, kapag wala ka ng ibang idea, wala ka ng mahanap na solusyon para ma-resolvehan kung ano man ang issue ang meron kayo, then, saka ka lang maghanap. Ano? At saka huwag kang bubunga na magbubunga nga. Kasi naririndi itong person mo, hindi ka lang pinapansin ito eh. Nag-ano lang to, nagpipikit-pikitan, nagtutulog-tulugan. Hinahayaan ka na lang niya. At ang mas nakikita ko, yung iba sa inyo, wala na siguro yung pagmamahal. Wala nang pagmamahal itong person mo. At kung tinatanong mo kung meron ba siyang iba, maaring oo, yes, merong iba ito. Mas doon siya nagkaroon ng attract kasi gusto niya ng pagbabago. Gusto niya ng positivity, positive life. Meron siyang tinatago. Meron talaga. Hindi mo lang alam. Kaya kung duda ka dito, Aquarius, yung energy ng person mo, yes, meron siyang tinatago sa'yo. Meron siyang iba. Pero yung iba na yun, tingin ko, hindi personal. Pinagpapantasyahan niya lang, baka type niya lang, pero hindi niya pa nahahawakan itong taong to. Kasi tinan mo nakatakip pa, di ba? So malamang pinapanood niya pa lang, sa YouTube, sa Facebook, mga sexy na mga nagsasayaw-sayaw, hanggang doon lang siya, panood-nood lang siya. Hindi niya pa totally napapasakamay kung sino man itong pinagpapantasyahan niya, kung sino man itong crush niya, kung sino man itong pinagdududahan mo na baka merong third party. Yes, may third party, pero hindi naman talaga silang magkarelasyon eh. Ganun lang siya, hanggang doon lang siya. Maaring walang pera dahil, syempre, pagka gumawa ka ng third party, gastos din yan, ano? Kailangan punan mo rin yung kabilang parte. So, malamang, doon niya lang binubuhos yung kanyang enerhiya dahil nagsasawa siya sa'yo, naririndi siya sa'yo, kaya doon siya nagpapakasaya. Kaysa sa kaharap ka, no? Nai-stress lang siya sa'yo. Yung ibang Aquarius, yung person mo, ganito ang kanyang enerhiya. Hindi ko alam kung ilang taong kayo, ano? Pero ito nakakita ko. Maring iba sa inyong Aquarius, ano? Hindi talaga kayo makaka-resonate sa mga sasabihin ko. Yung iba sa inyo kasi, nakakita ko, parang nagsasama lang kayo ng person mo. Kasi kailangan. Dahil kailangan. Maaring meron kayong kondisyones o meron sa inyong, meron siyang kinakatakutan na mawalay sa kanya or mawala sa kanya kaya nagtitiis siya. Kahit labag ang loob niya. See? Kasi kailangan niyang, baka siguro yung ikaw, Aquarius, yung parents mo, mga may rango siguro, pareho siguro, ewan. Kasi tinan mo naman parang general to. May kabayo. So malamang yung parents mo, ang takot nito siguro parents mo. Ang biggest fear nitong person na to. Kaya labag man sa loob niya, tinan mo nakatalikod. Pero susunod siya. Kasi baka yung iba sa inyo naging shotgun wedding kayo, ano? Kaya itong person mo, kung ano man ang pananagutan, kailangan na panagutan niya, gagawin niya. Pero kung sasabihin, kumbaga, makukuha mo ang katawan ko, pero ang kaluluwa ko, hindi mo makukuha. Parang ganun. Madrama. Pero may ganun siyang puwera biro. Siya, may takot siya sa magulang mo siguro, may takot siya sa Diyos, at parang, sige, susundin ko. Kasi parang yan ang nararapat, yan ang kailangan. So, yung iba sa inyong Aquarius, ganyan ang enerhiya ng person mo. Yung takot niya. Baka yung iba sa inyo,
Aquarius, baka ang inyong samahan or ang inyong pagmamahalan ay parang kailangan mo siya dahil may kailangan eh. Yung ganun, alam mo yun. Kailangan ka niya dahil may kailangan din. Kung ano man yun, hindi ko alam, kayo nang bahala Hindi ko nakakita sa baraha ang pagmamahal niyo na tipong kailangan kita kasi mahal kita. Walang ganong energy ako nakakita. Yan ang naaano ko sa inyo. Ano lang kayo, meron lang kayong promise. Pero yung promise because I love you, malamang yung iba Aquarius at saka yung person mo, hindi kayo ganun. So dito Aquarius, nakikita ko, mali yung Tagalog ko, sorry. Nakikita ko sa ating baraha, dito lang. Ang magiging outcome nyo kasi dito, kalalabasan, yung magaganap sa inyo, baka yung iba sa inyo parating pa lang, or baka yung iba sa inyo nararanasan nyo na sa kasalukuyan. Yung iba sa inyo, tingin ko naman, mahal ka ng person mo. Mahal ka nito. Alam mo, thoughtful itong person mo. Tahimik siguro. Ganyan lang siya. Imaginative, baka introvert, dependent na tao, pero ngayon gusto niya nang baguhin yun kasi meron tayong transformation na baraha. Okay? Baka yung iba sa inyo kung nag-break up kayo, gusto niya na ng reconciliation talaga dito dahil meron tayong reconciliation na baraha din. Pero ngayon, gusto niyang baguhin yun. Mga ganyang pag-uugali niya, mga ganyang klaseng sitwasyon ang meron kayo. At marami pa siyang gustong matutunan sa mundo, sa buhay niya, sa inyong relasyon, sa iyong pagkatao, sa kanyang pagkatao. Marami siyang ganong meron din kasi siyang emotional na issue, malamang itong person mo. Hindi niya pa talagang totally kilala yung kanyang sarili. Malamang meron siyang tinatago na siya mismo, hindi niya alam kung ano yung tinatago niya. And meron din siyang gustong malaman pa sa'yo, pero hindi ka naman niya kasi ma-judge at ayaw kanyang i-judge din dahil sa pagmamahal lang meron siya sa'yo. At saka, itong person mo, mahilig din siya mag-surprise, yung ganun. Kaya malamang yung iba sa inyo, magugulat ka na lang. Kasi one day, gagawin niyang surprise. Gugulatin ka nito. Anong klaseng Oh, yes. See, papipirmahin ka nito. Maaring, sige, magpakasal na tayo. Baka nagpa-practice na to magsulat ng marriage contract or binabasa niya na, saan ba pipirmahan? One day, mag-aano to sa'yo, magtatapat. Intayin mo lang. Ito ang nakikita kong parating sa inyong dalawa. Hindi lahat ng Aquarius, pero itong person mo, you can count on him or you can count on her. Maaring may ugali siyang easygoing, relax lang, patulog-tulog, papikit-pikit, Hindi mo naman itsura dito. Nagtutulog-tulugan dito. Pahiga-higa lang siya. Akala mo siguro batugan ito. Hindi. Hindi siya batugan. Relax lang siya. Kasi siya yung tipo ng tao na madali siyang ma-upset. Kaya iniiwasan niya yun. Okay? Ganun eh. Maaaring hindi mo naintindihan yung easygoing at saka yung alam mo yun, pagbugoy-bugoy siguro. Yung mga ganyang ugali niya. Na tulad mo Aquarius, siguro ikaw or maaaring yung person mo, depende, kayo na bahala mag-adjust. Yung nakakita ko kasing magiging outcome niya at ang energy nito, happy-go-lucky kasi, yung ugali niya. Kaya, masaya sa buhay itong taong to at hindi siya nag-aalala. Ayaw niya kasi nag-aalala, ayaw niya natatakot. Ayaw niya yung nag-aalala tungkol sa future, yung ganun. Yung gusto niya, yung nangyayari ngayon. Yun lang ang lasahan nyo. Yun lang ang tikman nyo. Yun ang gusto niya. Yan ang ganyang ugali ng person mo. Okay? Yung tipong hindi nag-aalala kung ano yung kakainin nyo bukas. Kung may pambayad ba, may pambili ba ng bigas. Basta for the meantime, ngayon, meron tayong tanghalian, meron tayong tuyo, may daing, okay na sa kanya yun. Kaya Aquarius, makakabuti na ikaw din ang magdala ng inyong samahan.
i-handle with care mo siya. Kasi tingin ko naman, susunod siya sa'yo kung anong gusto mo. Hindi mo siya kailangang hatakin, pero nakasakay siya sa'yo at susundin ka nito. Yan ang nakikita ko. Pero Aquarius, huwag mo siyang sasakalin, ha? Iwasan mo lang na yung sasakalin mo siya. Pwede mo siyang manipulahin in a good way. At least, kahit yung pagmamanipula mo, bigyan mo pa rin siya ng freedom. Bigyan mo siya ng freedom. Kasi the more nagkakaroon siya ng freedom, ang tawag dito, the more na magbo-bloom siya, the more na mapapamahal ka sa kanya. Alam mo yun? So, maganda, ganun ang gawin mo sa kanya, no? Huwag mo siyang sakalin dahil yun ang ayaw niya. At alam mo, Aquarius, sa isang relasyon, mag-asawa man kayo o hindi lang pagmamahal kasi ang importante, Kailangan din kasi dyan yung karunungan. Kailangan meron kang wisdom, knowledge, strategy. Kasi ang pagmamahal minsan, naglalaho yan eh. Pag nawala yung yung pagmamahal sa samahan nyo, di ba? Mawawala eh. Magkakaroon ng lamat, magiging sour na yung inyong samahan. Kaya ang kailangan, marunong ka talagang mag-handle. Pagulungin mo siya sa iyong palad. Utu-utuin mo. Okay? Hindi lang puro love, puro siya. Ang hirap i-explain. Pero, gano'n na lang. Kaya kung ikaw Aquarius na hindi ako mature, magpaka-mature ka na. Lalo na kung papasukin mo yung ganitong klaseng sitwasyon, yung ganitong klaseng relasyon, ganitong klaseng tao, then gano'n ang gawin mo. Kailangan mo maging mature. Dahil nga itong person mo is easygoing at happy-go-lucky para sa kanya, yun ang pinakamadaling pamamaraan. Yun ang pinakamadaling way. Mukhang hindi kasi siya mahilig magdesisyon or magplano-plano. Kaya yung parting yun, mag-ingat ka na lang, Kasi may pagka-sensitive din itong person mo, Kaya kahit nasabihin mo magsusunod-sunuran siya, may time na magre-react din siya. Parang akala mo, ikaw ang boss ko, Meron siyang ganong klaseng, So, tingin ko sa inyo, hindi lahat, pero yung iba Aquarius, kahit na mag-asawa man kayo o hindi, maraming mga bagong opportunity ang magbubukas sa inyo. Talagang may transformation na magaganap sa inyong samahan. Magkakaroon kayo ng interest or magiging inspired kayo. Just like na baka saan kayo pupunta? Mag-travel siguro kayo, magja-jamming, kung anong gagawin nyo, merong pagbabagong magaganap sa inyo. Unexpected adventure na mararanasan nyo, unexpected na kaganapan. Kaya kung hindi pa kayo mag-asawa, enjoy nyo na yung moment nyo, yung bonding nyo, kung ano mga estado ang meron kayo. Kung mag-asawa naman kayo, ganun din. Kahit nasabihin mo na hindi maganda ang inyong samahan, pero mag-asawa pa rin kayo, di ba? Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, kahit nasabihin mo may kondisyones pa ang inyong pagsasama, magkasama kayo dahil lang sa bata, dahil lang sa ganito, sa ganyan. So kayong bahala mag-adjust yan. Then yung iba naman sa inyo, kung kayo naman ay single na Aquarius, tingin ko, may makikilala kayo dito at magkakaroon din kayo ng love at first sight. At dire-diretso to. Dire-diretso. Kumbaga, sandaling panahon lang, magiging mag-on kayo, and then dire-diretsong live-in, partner siguro, ganyan. Or baka iba sa inyo talagang totaling maging mag-asawa kayo, So, sa madaling salita, Aquarius, meron talagang transformation na magaganap sa inyo dito. Okay, so ito ang nakakita kung magiging kalalabasan nyo, maaaring parating pa lang, or maaaring yung iba sa inyo, nararanasan nyo na sa kasalukuyan, Kayo nang bahala mag-adjust, okay? So, Aquarius, maraming salamat sa oras na inilaan mo sa mga cross-watcher. Ganito po ang reading ko, kaya kung meron kayong gustong itanong sa baraha, mag-comment lang po kayo para next time, ma-pick up ko yan at yun ang ilalagay natin. At ang reading ko po kasi, hindi lang sa isang Aquarius, At, ang tawag dito, may karelasyon ka man o wala, single or hindi, babasahin ko, lalo na yung mga sinend yung question. Itatanong natin yan sa baraha. Okay? Sa mga bago ko pong subscriber, thank you rin po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. At salamat po sa like, share, and comment. Namaste po. Bye-bye!